Carnation. At ito po ang ating mga kailangang ingredients sa ating recipe for the day. Ayan po. Ayan, we need here a pure coconut milk, chicken liver, or pwede rin pong ground pork, ground beef, or any kind of meat. Pwede rin shrimp, kung meron po kayo, yan. And then, we need also a green chilies, onion, garlic, ground pepper, yung powdered, and then seasoning. At ang ating pinaka-main at bumibida po sa ating recipe ngayon, banana blossom. Yan po siya. Siya ang bida na naman ngayon dito sa aking recipe. So, ayan. Itong isang pirasong puso. So, dito, ginayat ko na po siya ng tamang laki para hindi ko na siya pipinuhin uli. Tapos, ilalagay natin siya sa dito po, sa tubig na may asin. Babad natin siya para hindi siya mamula masyado. Ito pong tubig na pinagbababaran po niya ay meron po siyang rock salt. Hinati ko po siya sa para matanggal natin yung yung kanyang matigas na part. Mapait po kasi yan pag hindi mo yan natanggal. Pag medyo matigas na po yung balat, ay yung niya ito, huwag na po natin isama. Kunin na lang po natin itong balat niya. So, ayan, huwag na natin isama po ito guys. So, kasi na siya mapait na po yan. Ayan, kunin na lang po natin yung malambot na part pa nitong puso. So, ayan guys, tapos na po ako magayat at yan na po yung ginayat ko. Pipigaan lang po natin siya ng ganyan mamaya. Ayan ayan. So, next is ito. Gayatin naman natin ang ating bawang at sibuyas. Kailangan marami ang ating rekado. Kasi yan po ang nakakapagpasarap ng niluluto po natin talaga. Ayan, tapos na ang aking bawang at sibuyas. This one, later na po yan. At igisa na po natin ang ating mga ingredients. Yun na po ang ating next. At ito pa pala, gagayatin ko rin po siya ng pino para po sa ating halo, sa ating puso ng saging. So, gayatin na po natin siya. So, ayan. Ganyan lang po siya. Gayatin lang po siya natin ang ganyan. So, ayan guys. Nagayat ko na po ng pino ang ating chicken liver. Ayan po. Let's start cooking. Ito po ay isang masarap na recipe. Pero ngayon ko lang po siya gagawin. Alam niyo naman po si Gulay Nation. Mahilig mag-invento ng luto. Medyo na siya. Brown. Kaya next na natin na yung ating onion. Next ay ang ating puso ng saging. Ayan, next natin na ilagay. Pwede na natin ilagay yung ating seasoning. At lagyan na rin natin ang ating powdered pepper. At mamaya po, konting rock salt kung matabang pa po siya. So, ganyan lang. Huwag na natin lagyan ng tubig. Kalalambutin lang natin siya ng konti. Kailangan lutuin po natin. At mas maganda po niyan, takpan po muna natin. Ayan. So, luto na po ang ating banana blossom. Pwede na po natin siyang hanguin. So, ayan, isalin po natin sa ating lalagyan muna. Ihalo na rin po natin ito. So, ayan, haluin na po natin, guys.
Lagyan natin siya ng egg. Gusto ko maraming egg. At lagyan po natin siya ng harina. All-purpose flour. Yan, pwede po siya. So, bali hindi na po ako naglagay ng salt. Kasi yung pinagbabaran ko po kanina ng puso ng saging, sakto na po yung lasa ng ating puso ng saging. Sa sauce na lang po tayo babawi mamaya. Pwede rin tayo maglagay ng konting cornstarch. Then, magpainit na po tayo ng ating pan para iprito po muna natin siya. So, ayan, magpainit na po tayo ng ating pan. And this is the next step. Lagyan po natin ng konting mantika. Painitin lang muna natin. So, ayan, mainit na siya. Then, maglagay na po tayo ng ating ayan. Sa mga vegetarian talaga, pwedeng pure banana blossom heart yung ating gagawin. Kahit wala siyang sahog, pwede po siya. Depende po sa inyong pagtitimpla kung paano nyo siya mapapasarap talaga. Baliktarin na natin siya. Ayan. Luto na ang first batch. So, okay na to. First batch. So, ayan guys, nagpapainit po ako ng mantika ulit sa isang pan para sa ating sauce naman. Pero magigisa muna ako nito. Gagawa ako ng golden brown garlic para sa ating toppings later on. So, ayan po, Carnation, malapit lang mag-brown yung ating garlic. Anyway, may nabibili na rin po tayo ready na fried garlic. Kung meron po kayong ganon, yun na lang po. Para hindi na kayo gagawa ng ganito. And then next, ito namang ating onion. Medyo anuhin natin siya ng konti. Sa same pan, dito rin po tayo magigisa na ng ating sauce. Bawasan lang natin yung ating mantika. Yan, lagay na natin. Maglagay po tayo ng oyster sauce. Ang ating pure coconut milk na frozen pa rin hanggang ngayon. So, ayan. Haluin lang po natin ang ating coconut milk para hindi po siya mamuo. At pwede na rin po natin ilagay ang ating green chili. Timplahan uli natin ng ground pepper and a little bit or a pinch of salt to taste. No need to add sugar kasi meron na po tayong oyster sauce. Medyo manamis-namis na po yun. Just wait. Mas maganda kung may mushroom pa.
Kaya lang hindi na siya magiging pure banana blossom. Meron na siyang mushroom. So ayan, kumukulo na po ang ating coconut milk. Pero need natin pong lutuin pa po siya. Kailangan yung lutong-luto ang kakanggata para sure po tayo na hindi mag-LBM ang ating mga mahal sa buhay na kakain ito. And then pwede rin po tayong maglagay ng konting cornstarch para mas maging malapot at medyo marami ang ating sauce. Hintayin po kumulo ang ating gata. Lagyan natin ng konting garlic para mas malasa na. And this is uniquely made by Gulay Nation. Shout out po kay M's Cooking and Vlog. Sisi, pwede mo po itong gawin para sa iyong minamahal na hubby na si Sir Oabel dahil siya po ay isang vegetarian. So this recipe is recommended for you. Gawin mo po ito para sa kanya. Feeling ko magugustuhan niya ang recipe nito, Sisi. So gawin mo na. Agad-agad. So ayan, pakuluin lang po natin ng konting minutes. A few minutes pa. Let me taste it first. Yummy, yummy. At para po hindi agad mapanis ang ating niluluto, pwede po tayong mag-add ng vinegar. At huwag mo nang haluin. Hayaan po muna natin kumulo muna siya. So, ayan po. Luto na ang ating sauce. Pwede na po siya nating serve. Ayan. Talaga namang sakto lang po ang lasa. So, ayan ha. Magpa-plating na po tayo. Next, for plating. So, ayan, Ganation. Yan po ang ating finished product. Kung i-serve mo siya sa ating hapag, para lang po tayong nasa restaurant niyan. And who knows, pwede maging recipe ng may mga may-ari ng resto. Kung mapapanood nga lang nila. Ayan ang ating sauce. And yung ating pinaka-main na niluto. At ayan po siya. Para naman ganahan ng ating mga loved ones kapag kakain na sila. So, kahit sa plating man lang, bumawi tayo. So, ayan guys, kung nagustuhan niyo po ang aking niluto ngayon, please give it a thumbs up and then pwede niyo po siyang i-share. Comment na rin po para malaman ko kung talagang nagustuhan niyo po siya. At maraming salamat po sa inyong panonood ulit. So guys, thank you for watching again. God bless po sa ating lahat. Ayan, kain na po tayo.